Nabusisi po sa impeachment trial kahapon ang paghingi kaagad ng pondo ni VP Sara Duterte nang siya'y maupo sa pwesto kahit na wala para pong maayos na plano kung saan at kung paano gagamitin po ang salapi. Kinumpirma yan ng ikalawang hostile witness na prosecution sa impeachment trial na si OVP Assistant Chief of Staff na si Lemuel Ortonio. Noong nga pong una ay 250 million pesos pa lamang daw ang hinihingi ni VP Sara. Pero wala raw silang physical and financial plan na isinumite para dyan sa Budget Department. Nakapagpasa rin po lamang daw sila ng naturang mga dokumento makalipas ang halos isang buwan. Sa huli nga po'y hindi buong 250 million pesos kung hindi 125 million pesos na confidential fund ang natanggap ng OVP. Kinukumpirma mo rin na for the OVP's request for in this letter, walang computation na binigay. Tama ba? That's correct. No There was computation. also no projection provided in the same letter. Tama ba? Yes, that's correct. And also, there was no physical and financial plan attached to the letter. There were no attachments, ma'am. The physical and financial plan that was prepared 20 days after you requested confidential funds from the DBM. Hindi plano ang nagtakda ng halaga. Ang halaga ang nauna sa kahinabol ng plano. The respondent's handprints are on every document that mattered. Yan po ang tinig ni na Attorney May Divina Gracia ng prosekusyon at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Sa kaugnay ng mga balita, mga kapatid, inusisa rin sa impeachment trial kung paano ginasta. Sa loob lamang ng 11 araw ang nasabing 125 million pesos na confidential funds ng Vice-Presidente. Lumabas po sa mga sagot ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na ginamit ang pera para sa obligations already incurred. Natanong po yan ni Presiding Officer Cheese Escudero. Ang ibig sabihin ay may obligasyon o nangako na ang OVP na magbayad bago pa man mailabas ang pondo. Bagay na nilinaw naman agad ni Ortonio. Hindi siya utang, no? But arrangements have been done. When you say arrangements nga, may pinangako ng bayaran, hindi pa lang nababayaran. Bayarin. Pangako, sir, na bayaran, but meron na siyang mga, how do I explain it, sir? Parang meron ng arrangement, sir, that will be done, and then yung payment, sir, will be once available na siya. Yan nga po ang tinig ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio at Presiding Officer Cheese Escudero. Samantala, wala rin daw nakitang kahit anong official receipt o resibo si Ortonio sa confidential funds. Ang sistema daw kasi, binibigay nila ang pera sa mga informant at sila daw mismo ang bumibili ng supplies katulad ng gamot. Ipinunto naman ng prosecution na hindi kailangan ni VP Sara ng confidential funds para sa kaniyang kaligtasan. Kung may banta raw kasi sa kanya, sakop naman daw ito ng intel gathering ng AFP maging ng PNP. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Your Honor, Duterte. please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Counsel, Mastermind. Move to strike, Your Honor. I will have to strike it off, counsel. Kindly replace it with words that are more acceptable. Based on my understanding, sir, and based on no, sir. Yes, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented. Yan nga po ang sunurang tinig ni na Attorney May Divina Gracia ng prosecution, Lemuel Ortonio at Attorney Christine Ferrer ng Defense Team. Alas 6:30 na ang ating tamang oras ngayon sa ilang pang mga pangunahing balita. Ilang opisyal daw ng ating bansa ang pinagsususpetsahan ng Defense Department na umano'y tumatanggap raw ng suporta mula sa China. Nabanggit yan ng Defense Secretary Gibo Teodoro sa budget hearing kahapon ng kanya pong tanggapan. Ayon kay Teodoro, may mga basihan sila para po maghinala. Ang ilang opisyal daw na ito ay yung mga naglalabas daw ng pahayag pabor sa China. Walang direktang pinangalanan po ang kalihim, pero pauubaya daw po nila sa financial agencies ang pag-iimbestiga, lalo pat financial transactions umano ang pinag-uusapan dito. We have some ground to
perhaps suspected, but credible information in respect to evidence is kind of hard to adduce, particularly as where we do not have access to bank deposits. I think it is best addressed by financial authorities. May mga elected officials din po ba na nag-amplify ng mga pro-China trolls? I think the statements speak for themselves. Yan po ang tinig ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa pagtatanong po ng isang kongresista. Samantala, kanya-kanyang diskarte naman ng mga LGU sa Metro Manila sa kanila pong paghahanda sa nagbabadyang ulan at baha sa mga paparating po na araw. Sa Mandaluyong, isang barangay ang naglunsad ng tinapay kapalit ng plastic na bote program. Isang beses kada linggo, umiikot po ang kanilang cart para mangolekta ng mga plastic bottles. Bukod sa tinapay, pwede ring ipapalit ang mga boteng plastic sa gulay o di kaya'y isda. Kasabay po niyan, puspusang paglilinis sa mga creek para matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng tubig. Sa Quezon City, sinimula na po ang restoration sa mga creek na matagal nang hindi nadadaluyan ng tubig gaya ng isang estero sa Doña Carmen sa Barangay Commonwealth. Target din ng LGU na magkaroon po ng water detention facilities na mag-iipon ng ulan para maiwasan na ang pagbaha. Sa tala po ng MMDA, 1,000 toneladang basura ang kanilang nakokolekta sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila kada buwan. Kung kailan naman talaga tag-ulan na ha, samantala po naman tinawag po na epicenter ng flood control projects ni Ombudsman Boying Remulla ang Davao City. Sa budget hearing kahapon sa Kamara, sinabi po ni Remulla na aabot daw sa 200 flood control cases na nakabase po sa lungsod ang kanila pong iniimbestigahan. 4 dito ang naiakit umano sa hukuman. Sa kabila niyan, niliwanag po ni Remulla na hindi pa may tuturing na may anomalya sa lahat ng mga proyekto. Meron po bang ginagawa ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon? Opo, at hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita, pero hindi ko kami tumitigil. Yan po ang tinig ni Ombudsman Boying Remulla sa pagtatanong po naman ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio. Pumalag naman si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa sinasabing yan ni Remulla. Sa Facebook po sinabi ng kongresista na dapat daw muling silipin. Silipin daw muna ang records ng mga nakumpletong proyekto mula sa DPWH sa Davao Region. Dagdag pa ni Congressman Pulong, dapat daw po'y wala raw pong pinipiling taon, pangalan, partido o administrasyon sa pag-iimbestiga ng anumang pong sinasabing anomalya. Samantala, nagbabala po ang palasyo na posibleng iban o ipagbawal ang Meta o iba pang social media platform na makikitang nakasasama sa mga kabataan sa ating bansa. Kasunod po yan ang sinasabing matagal daw na pagtugon ng Meta sa hiling ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na i-take down o tanggalin ang video na nagpapakita po ng karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kailangan pag-aralan ng husto ang posibleng ban dahil bukod sa karahasan, nagiging channel din daw ng fake news ang social media. Wala namang pahayag pa ang Meta ukol dito. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.